po ang lahat. Reverendo Padre Andy Lim, ang ating kura paroko, mga kapatid na pari at diakono, mga religyoso at religyosa, mga civic at lay leaders ng parokya, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Happy Fiesta po sa ating lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng ating patron, ang banal na sanggol na si Jesus, ang Santo Niño de Pandacan. Dahil sa matimyas na kaugnayan ng Santo Niño sa kasaysayan ng pananampalataya sa ating bansa, pinagkalooban tayo ng pahintulot na maglaan ng 1 linggo kada taon upang ipagdiwang ang kanyang kapistahan. Ano nga ba ang halaga na gunitain at matantong ang ating tagapagligtas ay naging isang bata? Unang-una, ipinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang ninyong kaakit-akit, madaling lapitan at nagdudulot ng tuwa. Gaya ng karanasan natin sa mga bata, nahahatak tayo ng kanilang sigla at presensya. Madaling makipagniig at makipagkaibigan sa kanila, sapagkat may agarang pagtanggap at walang pataboy na panghuhusga mula sa kanila. Kahit na minsan ay may kakulitan at kapilihan, gumagaan ang ating pakiramdam matapos silang makasalamuha, sapagkat napapatawa at napapabata nila tayong muli. Gayon din ang hangarin ng ating Panginoong Hesus. Hindi siya dumating bilang isang malupit na hari o nakakasindak na hukom. Nagpakilala siya bilang isang bata. Parang sinasabi niya sa atin na hindi tayo dapat umiwas umatakot sa Kanya. Madali siyang lapitan at hangad niyang ang ating pakikipagkaibigan. Gaya rin ng bata, handa siyang ipagkaloob sa atin ang purong pagmamahal at ganap na kaligayahan. Ito ang propesiya ni Isaías sa ating unang pagbasa. Sabi nito, dulot niya ay malaking liwanag sa mga balot sa kadiliman, ganap na kalayaan at kapayapaan mula sa mga manlulupig at kaaway, at masiglang pagdiriwang na higit pa sa panahon ng tagumpay at anihan. Ayon naman kay San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, ang pakikipagkaisa kay Kristo ay magkakaloob ng lahat ng pagpapalang espiritual. Ikalawa, at alinsunod sa naunang punto, hindi rin nagsisinungaling ang mga bata. Madali sa kanila ang magpakatotoo at magsabi ng totoo. Nabibigkas nila ng harap-harapan kung ikaw ay mataba, matakaw, ubad, nang walang pagtitimpi, pagdadahilan, o ni pagkurap ng mata.
gayon din ang ating Panginoong Hesus. Sa harap ng kanyang mga magulang, nang siya'y mawala sa templo, sa harap ng mga eskriba at fariseo na laging humahamak sa kanya, sa harap ng makapangyarihang Sanhedrin at ni Pilato, kahit pa sa harap ng nakamamatay na krus, naging handa siyang bigkasin ang katotohanan. Sa pakikipagkaibigan natin kay Jesus, kay Niño Jesus, kailangan din nating maging bukas sa mga katotohanang ipaparating niya sa atin, kahit mahirap at masakit. Ang pakikipagniig at pakikinig nating ito sa Santo Niño ang magbubunsod sa ating pag-unlad at paglago sa pananampalataya. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang batang si Jesus ay lumaking malusog, puspos ng karunungan at kalugod-lugod sa Diyos. Ito pa ang isang katotohanang nakapaloob sa ating pagdiriwang ngayon. Oo, naging bata si Jesus. Subalit hindi siya nanatiling bata. Nakapaloob sa dinamismo ng isang bata ang paglaki at pagunlad. Tumanda siya at naging handang harapin ang mga hamon ng pagsunod sa mga naririnig niya mula sa kanyang ama hanggang sa punto ng kamatayan. Naway tayo rin. Huwag tayong manatiling mga bata sa pananampalataya. Sabayan natin ang paglaki at pagtanda ng Niño Jesus sa pamamagitan ng pakikipagniig at pakikinig sa Kanya. Sa ganang ito, mababanaagan sa ating sariling buhay ang inuulit-ulit natin sa salmong tugunan. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ikatlo at huli sa lahat, sa pagiging isang ninyo, ipinapahiwatig ni Jesus na nakikisa at nakikipisan siya sa lahat ng mga maliliit, mga mahihina at mga hindi maitaguyod ang sarili. Sa kanyang ministeryo publiko, nanatili ang pagkiling niyang ito, lalo na sa mga nawim o sa mga walang inaasahan, kundi ang Diyos. Ang mga ulila, mga balo, mga dayuhan, at mga mahihirap. Inihanay niya ang kanyang sarili sa mga minamaliit at tinatanggihan ng kultura, lipunan at relihiyon, at itinaguyod niya sila. Inilaan niya ang kanyang araw-araw at ang bunyang buhay upang tangkilikin, kalingain, at paglingkuran sila. Ipinapaalala sa atin ng Santo Niño na kung may tunay tayong debosyon sa Kanya, kailangan din nating maging mulat at responsable sa mga maliliit. Gaya ng bilin niya sa ating Ebanghelyo, dalhin natin ang mga bata sa Kanya at huwag natin silang ilayo o itaboy sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating mga salita at halimbawa, maging banal at walang kapintasan tayo upang hindi natin mahadlangan ang kanilang paglapit at pakikipagkaibigan
kay Jesus. Hinahamon din tayo ng Ninyo Jesus na hanapin at itaguyod ang iba pang maliliit at mahihina sa ating lipunan, sa ating parokya at kapitbahayan. Ang mga dukha, ang mga bilanggo, ang mga may sakit at may kapansanan, ang mga gutom, uhaw at walang matuluyan. Ang Santo Niño ay matatagpuan at mapaglilingkuran sa kanila. Gaya ng sabi niya sa Ebanghelyo ni San Mateo, "Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Mga kapatid, tayo ay mga anak ng Diyos, mga anak ng pag-ibig. Hindi ito dapat mahirap sa atin. Bukal ito sa ating pagkatao. Handa ang Santo Niño na makipagkaibigan sa atin. Ngunit tanungin natin ang ating sarili, handa rin ba tayong makipagkaibigan sa Kanya kasama ang lahat ng pananagutan at kaakibat nito? Amen.